Sa isang tahimik na madaling araw ng Nobyembre 16, isang balita ang gumising sa katahimikan ng lungsod. Natagpuang wala ng buhay si Gina Lima, isang aktres, modelo at social media influencer sa isang condominium unit sa Quezon City. Sa loob lamang ng ilang minuto, nag-viral ang balita sa social media, hindi na tungkol sa kanyang latest content, kundi tungkol sa kanyang biglaang pagpanaw. 23 taong gulang si Gina nang siya ay pumanaw. Ayon sa ulat ng TV Patrol noong Nobyembre 8, napansin ng kanyang dating kasintahan na hindi na siya humihinga. Agad siyang dinala sa ospital, ngunit idineklara siyang dead on arrival. Sa mga group chat, newsfeed at trending hashtags, mabilis na kumalat ang balita. Sino si Gina Lima? Para sa marami, siya ay isang inspirasyon, isang batang babae mula sa probinsya na sumikat sa lungsod dahil sa kanyang talento at karisma. Batay sa paunang ulat ng pulisya, sanhi ng kanyang pagkamatay ay cardiorespiratory distress. Isa sa ilalim ang kanyang katawan sa autopsy upang matiyak na walang nangyaring foul play. Ayon kay Pelticol, Edison Uano ng QCPD CIDU, posible ay homicide kung makitaan na may foul play doon, pero pag wala naman, pag natural cause of death lang, magsasara na yung case. Dagdag pa niya, may kalmot sa mukha ang ex-boyfriend ni Gina na umano'y galing sa mga kaibigan ng yumaong aktres. Yun ang allegation ng ex-boyfriend kasi may kalmot siya dito, tapos dito sa may sugat. Nag-post ng video na nakuha nila sa side ng ex-boyfriend. Hinihingi namin ito at sabi ng abogado ng ex-boyfriend, gagamitin daw nila laban doon sa nagbugbog, dagdag pa niya. Ang mga kapatid ni Gina ay lumipad mula Mindanao, ngunit tumangging magbigay ng panayam. Ang ama ng ex-boyfriend ay nagbigay rin ng sworn statement at iginiit na wala siyang narinig na kaguluhan. Sa naunang ulat, dinala si Gina sa ospital matapos mapansin ng ex-boyfriend na hindi na siya humihinga. Binisita rin ng mga investigador ang condo unit at walang nakitang ebidensya ng struggle. Ayon kay PMAJ Jennifer Ganaban, nung tinignan niya yung katabi niya, parang wala ng buhay kaya isinugod na sa ospital. Hospital po mismo yung tumawag sa Police Station 1 na nagsasabing may insidente na ganun kaya pinuntahan po ng Station 1 at yun nga po yung nailagay nila sa report. Dagdag pa ng hepe, sa initial cursory examination natin sa mga investigator, so far wala pong nakitang strangulation o mga pasa na dahilan sa pagkamatay ng biktima. I-open natin sa autopsy kapag may doubt tayo kung may foul play o natural cause para malaman talaga kung ano talaga ang cause ng ikinamatay ng isang biktima. Lalabas ang resulta ng autopsy ngayong linggo. Samantala, naglabas ng hinanakit sa social media ang mga kaibigan at pamilya ni Gina. Marami ring netizens ang nanawagan ng hustisya at nagbahagi ng kanilang opinyon ukol sa insidente. Si Gina ay isang social media influencer na may higit 1.4 milyong followers sa TikTok, 177,000 sa Instagram, at halos kalahating milyon sa Facebook. Isa siyang freelance model at may ilang brand deals. Sa IMDb, nakalista siya bilang clubgoer sa pelikulang My Fairy Tale Love Story. Pagkatapos ng insidente, kinumpirma ng mga autoridad noong Nobyembre 19, 2025 na pumanaw na rin si Ivan Cesar Ronquillo, ang dating kasintahan ni Gina. Ayon kay Luther Colud Jose Luis Aguirre ng La Loma QCPD, nagpakamatay si Ivan sa kanilang tahanan at idineklarang dead on arrival sa Quezon City General Hospital. Namatay si Ivan sa parehong tirahan kung saan natagpuan si Gina. Tumanggi ang ama ni Ivan na magbigay ng pahayag, ngunit iginiit na walang kinalaman ang kanyang anak sa pagkamatay ni Gina. Ayon sa pulisya, tumawag si Ivan sa kanyang ama matapos makita si Gina na walang malay. Bago siya pumanaw, muling nag-activate si Ivan ng kanyang Facebook account at nagpost ng mga larawan at video kasama si Gina. Kabilang ang isang clip na gumagamit siya ng nebulizer. Nagpost din siya ng larawan ng mga kalmot sa kanyang mukha at sinabing gawa ito ni Kevin Tan. Sinabi ni Ivan, "Kay Kevin Tan, maraming salamat sa ginawa mo sa mukha. Justice na rin bahala sa'yo at maraming salamat sa pagkalat ng maling impormasyon." Nananawagan ng hustisya ang pamilya ni Ivan para sa kanyang pagkamatay. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling palaisipan ang mga pangyayari sa likod ng pagkamatay ni Gina Lima at Ivan Ronquillo. Habang hinihintay ang resulta ng autopsy at patuloy ang investigasyon, patuloy din ang panawagan ng hustisya mula sa kanilang mga pamilya, kaibigan at netizens. Ito ang simula ng isang kwento ng trahedya, misteryo at mga tanong na naghahanap pa rin ng kasagutan.
Bago ang kasikatan, si Gina ay isang simpleng dalaga mula Bayugan, Agusan del Sur. Bunso sa 4, lumaki sa hirap ngunit puno ng pangarap. Lumipat siya sa Maynila, nag-aral sa STI College Stat Mesa at nagsikap para sa pamilya. Ang kanyang probinsyanang ugat ang nagturo sa kanyang sipag, tapang at pagmamahal. Sa kabila ng tagumpay, hindi niya kinalimutan ang pinagmulan. Ngunit sapat ba ang mga ugat na ito para protektahan siya mula sa dilim ng lungsod? Sa TikTok nagsimula ang lahat, mga sayaw, skit at kwento ng buhay na umani ng milyon-milyong views. Mula content creator, naging modelo at influencer si Gina, hinangaan sa kanyang ganda at relatability. Ipinakita niya ang marangyang lifestyle pero nanatiling abot kamay sa kanyang followers. Ngunit sa likod ng bawat post, may pressure at pagod na hindi nakikita ng lahat. Ang entabladong nagbigay sa kanya ng lahat, siya ring naging hawla ng kanyang mga lihim. Sa likod ng camera, si Gina ay masayahin mapagmahal sa pamilya at tapat na kaibigan. Ngunit may mga sandaling siya ay tahimik pagod at tila may dinadalang bigat. Ang pressure ng social media at mga bashers ay unti-unting bumigat sa kanya. Ang kanyang ambisyon ay nagdala ng tagumpay, ngunit maaring nagtulak din sa mapanganib na landas. Ang tunay na Gina, masayahin ngunit komplikado malakas, ngunit marupok. Sa likod ng makukulay na larawan at masasayang kwento sa social media, may mga aninong hindi agad napapansin. Bago siya pumanaw, unti-unting nagbago ang tono ng mga post ni Gina. Mula sa dating puno ng pag-asa at inspirasyon, naging malungkot, mabigat, at puno ng pahiwatig na tila may pinagdaraanan siyang hindi niya kayang sabihin ng direkta. Sa bawat post, ramdam ang pagbagal ng kanyang sigla, at ang mga salita niya ay tila nagiging mas mahina, mas mapagmuni-muni, at mas puno ng lungkot. Maraming hindi nakapansin, ngunit para sa mga mapanuring mata, malinaw ang pagbabago. Sa mga sumunod na linggo, may mga post si Gina tungkol sa mapang-abusong relasyon at bigat ng buhay. Hindi na ito mga kwento ng tagumpay o saya, kundi mga salaysay ng sakit, pagod at paggalito. Ang bawat salita ay tila sigaw ng tulong, isang tahimik na paghingi ng saklolo na nakatago sa likod ng mga emoji at hashtags. Minsan, nagbabahagi siya ng mga quote tungkol sa pag-asa, ngunit mas madalas may mga linyang nagpapahiwatig ng pagod at kawalan ng lakas. Sa mga komento, may mga kaibigan na nagtatanong kung ayos lang siya, ngunit madalas natatabunan ito ng ingay ng social media. Unti-unting lumitaw ang mga kwento tungkol sa kanyang relasyon kay Ivan Cesar Ronquillo. Dati, puno ng pagmahalan ang kanilang mga larawan, ngunit biglang nabalot ng duda at tensyon ang kanilang samahan. May mga post na nagpapakita ng lamat sa kanilang relasyon, mga larawan na magkasama, ngunit magkalayo ang tingin, mga caption na puno ng double meaning, at mga komento na tila may tinatago. Sa mga mata ng iba, normal lang ito, ngunit para kay Gina, ito ay naging simula ng kanyang paglayo at paglalim ng lungkot. Ang mga aninong ito sa social media ay nag-iwan ng tanong, may nakapansin ba sa kanyang paghingi ng saklolo? Sa dami ng mga post at kwento na dumadaan sa ating mga feed araw-araw, madalas nating hindi napapansin ang mga palihim na sigaw ng tulong. Maraming beses, ang mga kaibigan at pamilya ay nag-aakalang normal lang ang lahat na baka drama lang o pansamantalang lungkot. Ngunit sa likod ng bawat post, may kwento ng pagdurusa na hindi natin agad nakikita. Sa huli, ang mga huling mensahe ni Gina ay naging paalala ng mga senyales na madalas nating hindi napapansin. Ang kanyang mga salita, larawan at kwento ay nagsilbing babala na sa likod ng bawat ngiti at filter, may mga taong tahimik na humihingi ng tulong. Ang kwento ni Gina ay paalala sa ating lahat na maging mas mapanuri, mas maunawain at mas handang makinig. Sa mundo ng social media, hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng kwento ay masaya. Minsan, ang mga anino sa likod ng screen ang siyang pinakamalalim na sugat. Sumabog ang Justice for Gina Lima. Lahat naging instant detective bawat post at larawan sinuri. Si Ivan ang naging sentro ng akusasyon, lalo na't siya ang huling kasama ni Gina. Mga teorya ng droga, selos at krimen ang naglipana, pinalala ng cryptic posts ng mga kaibigan. Sa ingay ng social media, lalong lumabo ang linya ng katotohanan at sismis. Ang paghahanap ng hustisya ay naging palabas, lahat gustong malaman ang katapusan. Tahimik na nagsimula ang investigasyon ng QCPD, autopsy, SOCO at pagsusuri sa kondo.
Walang senyales ng sapilitang pagpasok, ngunit may mga pasa at natagpuang droga. Autopsy, walang palatandaan ng pananakit, ngunit may heart at lung congestion. Hinihintay pa ang toxicology report. Ang mga ulat ay nagbigay linaw, ngunit mas maraming tanong ang sumulpot. Ang pamilya ni Gina at Ivan ay nanatiling tahimik, habang ang bansa ay nag-aabang ng sagot. 3 araw matapos si Gina, natagpuang patay si Ivan, nagpatiwakal sa parehong kondo. Bago ito, nagpost siya ng mga mensahe ng pigati at pagmamahal kay Gina at ng mga akusasyon laban sa iba. Ang kanyang pamilya ay naniniwalang biktima siya ng cyberbullying. Ang kanyang pagpanaw ay nagsara sa maraming anggulo ng kaso. 2 trahedya, mas maraming tanong. Ang kwento ay hindi na lang tungkol kay Gina, kundi sa 2 buhay na nagwakas sa gitna ng kontrobersya. Nananatiling palaisipan ng lahat, 2 libing, walang kasagutan. Sa araw na iyon, 2 pamilya ang nagluksa, ngunit ang mga tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Sa bawat patak ng ulan, tila ba sumasabay ang mga luha ng mga naulila, naghahanap ng sagot sa mga pangyayaring hindi nila maunawaan. Ang katahimikan ng gabi ay parang sumisigaw ng mga tanong na walang sumasagot. Bakit nangyari ito? Sino ang may sala? At kailan magkakaroon ng liwanag ang dilim na bumalot sa kanilang mundo? Ang social media ay naging entablado ng pangarap at trahedya, ng hustisya at paghatol. Sa bawat post, sa bawat komento, tila ba lahat ay may opinyon, lahat ay may kwento. Ang mga larawan at balita ay mabilis na kumalat, at ang mga haka-haka ay naging parang apoy na hindi mapigilan. Sa likod ng mga screen, may mga taong nagmamasid, nag-uusisa, at minsan, humuhusga. Ang kwento ng 2 libing ay naging usap-usapan, hindi lang sa baryo kundi sa buong bayan. At maging sa mga hindi nakakakilala sa kanila, naging bahagi na rin ng kanilang araw-araw na diskusyon. Ang mga pamilya ay nagluluksa, hindi lamang dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay, kundi dahil sa bigat ng mga tanong na walang kasagutan. Sa bawat yakap, sa bawat hikbi, ramdam ang sakit at pangungulila. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may sariling paraan ng pagdadalamhati. May tahimik na umiiyak, may galit na hindi mailabas, at may umaasang balang araw ay magkakaroon ng linaw ang lahat. Naghahanap sila ng kapayapaan at katarungan, umaasang sa bawat dasal at kandila ay may kasagutan na darating. Sa bawat hakbang papunta sa sementeryo, dala nila ang bigat ng alaala at ang pag-asang sanay marinig ang kanilang hinaing. Ang simbahan ay naging kanlungan ng mga pusong sugatan, at ang sementeryo ay naging saksi sa mga pangakong hindi na matutupad. Sa gitna ng lahat ng ito, lumitaw ang mga bagong detalye tungkol sa misteryosong pagkamatay ng freelance model na si Gina Lima. Idineklarang dead on arrival si Gina sa isang ospital sa Quezon City. Ngunit, ayon sa medical legal autopsy na inilabas ng mga autoridad nitong Miyerkules, hindi panlabas na sugat ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ipinakita sa ulat na may mga hindi fatal na panlabas na sugat si Gina, pati na rin ang heart congestion at congested edematous lungs. Mga natuklasan na tugma sa naunang medical assessment na si Lima ay namatay dahil sa cardiorespiratory distress. Ayon kay PMA Jennifer Ganaban, tagapagsalita ng Quezon City Police District, kailangan antayin din natin yung resulta ng toxicology examination para dun sa iba pang cause of death. Kasi dito na nga sa initial is hindi fatal. So ibig sabihin, hindi yun injuries yung ikinamatay niya. Dagdag pa ni Ganaban, nakarecover ang mga investigador ng mga tableta at marijuana kush mula sa kwarto kung saan natagpuan si Lima. Nagkaroon ng panibagong twist ang kaso matapos matagpuan ang dating nobyo ni Lima na siya ring nagdala sa kanya sa ospital na patay umano sa apparent suicide sa kanilang bahay sa Quezon City. As of 7:20 a.m., declared siya na dead on arrival sa Quezon City General Hospital. Ayon kay PL Col, Edison Wano, hepe ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit. Binanggit ni Wano na iniimbestigahan ng mga autoridad ang pagdami ng online speculation at harassment kasunod ng insidente. As to the sinisisi, yan ang iniimbestigahan natin ngayon kasi sa social media may bashing nga na nangyari. Pero parallel, mag-conduct pa rin kami ng investigation regarding dun sa pagkamatay ng ex-boyfriend, anya. Nilinaw ng pulisya na ang ex-boyfriend si Ivan Cesar Ronquillo ay hindi kailanman itinuring na person of interest, kundi isang saksi lamang sa kaso. Wala tayong nakuhang evidence na nagtuturo na may kinalaman siya. So for now, ang medical legal nga na hawak natin is non-fatal naman, yung mga external injuries niya. So,
walang makakapag-connect doon sa witness, dagdag ni Ganaban. Sinabi ng mga autoridad na bukas ang pamilya ni Lima na ipagpatuloy ang investigasyon. Binigyang diin mga unit ng pulisya na nananatiling bukas at aktibo ang investigasyon habang hinihintay ang resulta ng toxicology at karagdagang forensic findings. Sa huli, ang kwento ay hindi lang tungkol sa krimen, kundi sa mga taong naiwan, sa mga pangarap na naputol, sa mga alaala na pilit binabalikan. Ang bawat larawan ay may kwento, bawat luha ay may dahilan. Sa bawat pagtanaw sa bintana, may pag-asang muling makikita ang liwanag sa kabila ng unos. Sa likod ng ngiti, may mga aninong hindi natin alam, mga lihim na pilit tinatago, mga sugat na hindi nakikita ng mata. Ang bawat tao ay may sariling laban, at minsan, ang pinakamalalalim na sugat ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. At marahil, ang tanging natitira ay ang mga tanong at aral na dapat nating matutunan. Sa bawat sindi ng kandila, may pag-asang muling sisikat ang liwanag. Ang palaisipan ay mananatili, ngunit ang pag-asa at pagmamahal ay hindi kailanman mawawala. Sa huli, ang kwento ay paalala na sa bawat trahedya, may mga aral na dapat yakapin at may pag-asang dapat panatilihin sa ating mga puso.